Hi everyone, it's me again, the CEO of Me Time Beauty Studio Salon. So, ayun, ipapakita ko ngayon sa inyo yung qualification ng ingredients ng glue natin. So, ganito po yung itsura niya. Then sa likod, ito po. Here we go. So, yung drying time na meron dito sa glue ko is nasa 3 seconds. So, supposed to be mabilis ang kabitan yan siya. Kasi mabilis lang yung bond niya kapag ka naidikit na siya sa lash glue, sa natural lash ni client. Yung wick retention niya, umaabot po siya ng 8 weeks. Yung color niya, nasa glossy black. Yung ideal humidity na kailangan sa pag-store ng glue natin, nasa 40% to 60%. Kung gumagamit ka po ng tawag dito, room temperature na tawag dito, yung thermostat, parang ganon, ayun. Yan yung mga level na kailangan mong i-achieve. Yung ideal temperature niya, 68 to 72 degree Fahrenheit if I'm not mistaken. So ngayon, ang magiging itatakal kasi natin is yung ingredients na meron dito sa glue ko, which is the ethyl cyanoacrylate, PMMA, or stand for polymethyl microacrylate, hydroquinone, and carbon black. So, etong mga 5 ingredients na to is itatakal natin yan isa-isa para nang sa ganon, magiging aware po tayo sa ano yung magiging expectation nyo sa paggamit ng glue ko. So, the 5 characteristic of cyanoacrylate and what are these usage? So, sa ngayon, nakikita mo na napapabilang yung lash glue natin sa ethyl. Okay? So, number 1 is the methyl. The third one is the butyl. Alkoxy, sorry kung paano ko siya, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce ng maayos, pero yung butyl siguro, butyl, ganun. Then, methoxy. Okay? So, meron tayong 5 klase ng cyanoacrylate. Ano bang ibig sabihin pala ng cyanoacrylate? So, ang pinaka-main ingredients po ng cyanoacrylate is kini-create niya yung liquid, okay? Yung liquid into solid form. Kumbaga, may solidification form na nagaganap sa ingredients na kapag ka etong cyanoacrylate ang ginamit mo sa lash glue niya. So, ganun yung pinaka-usage niya sa lash glue. So, ngayon, i-discuss ko rin to yung fume ng methyl, which is napapabilong siya sa pinaka-strong fumes. Like, sobrang sakit na neto. Kung sakali mang maaamoy natin siya, ma-inhale natin siya sa ilong. Yung adhesion naman ng methyl is nasa very strong adhesion niya. Kasi bakit? For industrial goods kasi to. Ayan o. Wait lang ha. Sa industrial goods siya napapabilong. So, ibig sabihin, alam mo ba yung mighty band? So, 'di ba? Alam mo yung mighty band kung saan siya ginagamit. Usually, ginagamit yan sa sapatos, sa mga wirings, mga ganon. So, hindi siya pwede sa mga lash glues, sa mga mata. So, not recommended. So, ngayon, pangalawa yung ethyl, okay, nasa average fume lang siya. So, ibig sabihin, hindi siya gaano ka tapang kapag ka maaamoy na natin. Yung adhesion na nagprepresenta sa kanya is napaka-strong. So, ibig sabihin, sobrang talaga, kapit talaga kapag ka ikabit siya sa natural hair ng client. So, take note na yung ethyl cyanoacrylate is most commonly used for eyelash extension adhesive. So, ibig sabihin, pwede po siya sa mata. Okay? So, yung butyl naman at saka alkoxy, methoxy, etong tatlong to, yung fume na meron dito is nasa low or very low or lowest to lowest yung yung amoy niya. So, ibig sabihin, pwede to sa mga sensitive skin. Kasi medical grade po yung tatlong ito. So, ang adhesion naman dito, makikitaan mo from low to lowest consistency ng pagkaka
retention niya. So, hindi siya gaano ka tumatagal. So, ayun nga. So, depende naman siya sa pag-apply ng artist. So, sa na-research ko kasi nung nakarang araw, medyo may pagka-pricey kapag ito yung mga ingredients sa lash glue na makikita nyo sa likod ng lash glue. Kasi bakit? Recommended siya sa sensitive skin, so medyo pricey yung binibigay niyang quality sa mga sensitive skin. So, ganun yung pagkakaintindi ko doon. So, ayun, pwede naman siya sa mga eyelashes glues, yung mga ganyang tatlong klase ng ingredients na yan. So, hanapin mo na lang kung sakaling may mahanap ka. Pero sa ngayon, meron tayong ethyl cyanoacrylate lang muna. The next ingredients is the PMMA, which is polymethyl microacrylate. So, ano ba ang usage ng PMMA? So, pwede siya for intraocular lens. Siguro, ang intraocular lens is ginagamit or ginagawa, isa sa mga ingredients ng contact lens na pwede siya sa mata. Like, ganun yung parang usage niya. So, ayan, contact lens, ganyan. Para makaka-boost sila ng contact lens. So, parang ganun. Bone cement, ganun. So, pwede siya sa ganung structure. Filler, pwede din pala si PMMA. So, artificial teeth, pwede din si PMA. So, ginagamit siya sa mga doctors. So, ayan. For skull bone and screw fixation sa bone. So, ibig sabihin, si PMA is isa sa mga ingredients na nakakapagpa-strong bond or, kumbaga parang, isa sa mga mabisang pinapatigas niya yung isang main ingredients or functions niya sa isang bagay na yon or isang product na yon, parang ganun. So, ayun, isa na rin sa eyelash glue na papabilang si PMMA. So, biomedical application for PMA. So, pwede siya sa mga cosmetics, derma fillers, skincare products, nail care products, and pwede din siya sa eyelash glue. So, ayan, basahin nyo lang lahat yan. Sa mga orthopedics, pwede siya. So, pwede din siya sa dentistry, so diagnostic, so pwede siya yung PMA. Then balik tayo sa hydroquinone. Ang pinaka main usage ng hydroquinone is to stabilize the moisture of the glue. Kasi kapag yung bottle na yon walang hydroquinone na cream, actually cream yung hinahalo neto, baka mabilis lang siyang titigas sa loob. So, ayan yung pinaka useful ng hydroquinone. Then, yung carbon black, na may maintain niya, yung carbon black, ibig sabihin, magiging black yung pinaka kulay ng lash glue. So, ganun yung pinaka main ingredients ng lash glue natin. So, ayun yung mga usage niya.